Aduna na ba'y tao nga wala maka-experience og kalisod, wala maka-experience og kasakit, wala po siya maka-experience og mga pagsuway? Siguro wala, kitang tanan, especially sa atoang panahon karon. Daghang mga tawo nga magsigampo sa Ginoo, Lord, tabangi ko. Lord, kuhaan na ning akong mga kalisdanan sa kinabuhi. Ang akong kasakit, kaning akong mga problema, Lord, kuhaan na. Muna'y kadaghanang ampo nato karon. Apan ang pangutana, makuha ba gyud ni siyang tanan? Makuha ba ning mga kasakit, mga pag-antos nato sa atong kinabuhi? Ang tubag, dili. Kaya nga itong ebanghelyo karon, kinutlo ni Saint Luke chapter 14 verses 25 to 33. Si Kristo miingon, "Ug kinsa kadtong dili mo pas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an." So kani di ay mga kasakit, mga challenges o mga pag-antos sa atong kinabuhi, mao din ang krus niya. Ang gusto ni Kristo atong pas-anon. Kay kung dili ta mo pas-an, dili ta mahimong iyang tinun-an. We will never be his disciple. Kanindot ana, when we are one of his disciples, because we carry our cross. Once we carry our cross, it means we want to follow the footsteps of Jesus, especially during the time when he carried the cross in Mount Calvary. Kaya kung imong tan-awon sa pagpas-an ni Kristo sa cross, adunay kalisod. Apan pagkahuman niya og pas-an sa cross, nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Ingana pod ang atong ma-experience. After all these sufferings we experience, there is a resurrection that is awaiting for us. And once we are already resurrected, there is now the true and real happiness in our life. The true joy that only God can give, not the world. Asa man na nato makit-an. Of course, dili na diri sa kalibutan. Ato ra nang makit-an adto sa langit. Gusto ka maka-experience ka ni anang maong kalipay, ni anang maong kalinaw nga wala diri sa kalibutan? Munang atong pas-anon ang atoang cross. Sa katapusang bahin sa ebanghelyo, iya kining gisumpayan. Ningon siya, sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kon iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Material wealth is dako nga challenge sa matag usa kanato. Kay kung naa kay daghang katigayunan, posible nga mahimo kang hakog. Posible nga di na ka mulingi sa uban. Posible makalimot na ka sa mga tao nga nagmahal nimo. Ug labaw sa tanan, imong makalimtan nga kanang tanan nimong katigayunan dili na gikan nimo kun dili gikan na sa Dios. God is the provider of everything. That is why whatever we have, we will not be afraid of losing it by giving it to those who are in need. Atong ipanghatag ngadto sa kabos. Dili pud buot pasabot na dili na lang sadta pwedeng magkuha ni ining mga material wealth. Kay kini nga maong mga material, instrumento lamang kini nga aron atong matabangan ang uban, especially those who are in need. Hinaot sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi, makahibalo kita mo pas-an sa atong tagsa-tagsa ka krus. Og hinaot nga atong biyaan ang mga butang nga makapalayo kanato sa Ginoo. Kay usara may atong tumong, we will become a disciple of Christ. And after all these things here on earth, we will be in heaven, in which we will experience the real joy, the real peace that we can experience and that the world cannot give.